Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapwa ko pusong naglalakbay. Ako po si Orange at maligayang pagbabalik sa Orange Audio. May mga sugat na kahit lumipas ang panahon, patuloy pa ring kumikirot. Lalo na kung ang sugat ay dulot ng isang matinding pagtataksil. Paano kung ang buong akala mong katotohanan ay isa palang masalimuot na kasinungalingan? Ngayong araw, samahan ninyo akong pakinggan ang kwento ni Ricardo, isang amang sinubok ng tadhana, sa kanyang paghahanap ng hustisya sa gitna ng dagat-dagatang pagdududa. Sir Cardo, mag-aalas 7 na po. Handa na ang mga bulaklak para sa kanila. Ang malumanay na boses ni Manang Lorna ay tila isang batong ibinato sa kalmadong tubig ng katahimikan sa loob ng mansyon. Ngunit para kay Ricardo Del Mar, ang tubig na yon ay hindi kalmado. Ito ay nagyelo. Hindi niya nilingon ang matandang kasambahay. Nanatili ang kanyang mga mata sa bintana, nakatanaw sa hardin na minsan ay puno ng buhay. "Mali ka, Manang," sagot niya. Ang bawat salita ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Handa na ang bulaklak para sa kanya. Ramdam ni Ricardo ang pagtigil sa paghinga ni Manang Lorna sa kanyang likuran. 5 taon na, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nito matanggap. Humarap si Ricardo at sa wakas, tiningnan niya ang babaeng naggalaga sa kanya mula pagkabata. Nakita niya ang lungkot at pagtataka sa mga mata nito. "Isa lang ang anak kong nawala, Manang Lorna." Pagpapatuloy niya, may diin sa bawat pantig. Ang isa at ang ina niya, pinili nilang umalis. Hindi sila biktima, sila ang traidor. Ang salitang traidor ay lumabas sa kanyang bibig na may kasamang lason. Isang lason na 5 taon na niyang iniinom, araw-araw, hanggang sa manhid na ang kanyang puso. Nakita niyang napayuko na lang si Manang Lorna. Talo sa argumento na hindi naman nito sinimulan. Tumalikod na si Ricardo. Hindi niya kailangan ng simpatya. Hindi niya kailangan ng pag-unawa. Ang kailangan niya ay tapusin ang ritual na ito para makabalik na siya sa nag-iisang bagay na hindi siya iiwan, ang kanyang trabaho. Naglakad siya palabas ng mansyon, bit-bit ang isang bungkos ng puting rosas. Bawat hakbang sa mahabang driveway ay tila isang pagbabalik tanaw sa sakit. Ang araw na ito, 5 taon na ang nakalipas. Ang araw na gumuho ang kanyang mundo. Malapit na siya sa malaking gate nang may natanaw siyang gumalaw sa gilid. Isang bata. Isang maliit na batang babae, payat, nakasuot ng kupas na damit at mahigpit na may hinahawakan sa kanyang dibdib. Mukhang nag-aalangan itong lumapit. Sumimangot si Ricardo. Isa na namang pulubi. Sisinyasan na sana niya ang gwardiya na paalisin ito ng mag-angat ng tingin ng bata. At sa mga mata nito, wala siyang nakitang awa o paghingi ng limos. Ang nakita niya ay takot at isang hindi maipaliwanag na determinasyon. Naglakas loob ang bata na humakbang papalapit. Sapat lang para marinig ang boses nitong nanginginig. "Kayo po ba si Mr. Del Mar? Anong kailangan mo?" Sagot ni Ricardo, walang pasensya. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, dahan-dahan nitong inilahad ang kamay na kanina pa nakatago sa dibdib. At sa palad nito ay may isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Ricardo. Isang maliit na laruang sasakyan. Asul. May gasgas sa tagiliran at may isang gulong na medyo tabingi. Ang sasakyan na iyon. Automatikong kinuha ito ni Ricardo. Ang daliri niya, na tila may sariling isip, ay hinaplos ang gasgas sa tagiliran. Ang gasgas na yon, siya mismo ang naglagay ng glue dito noon, matapos itong ibagsak ni Mateo mula sa hagdanan. Isang alaala, isang matalas na kirot, ang biglang tumusok sa kanyang puso. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Nag-angat siya ng tingin, at ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanuring titig. "Saan mo nakuha to?" tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Napaurong ang bata
Sa tindi ng kanyang boses, pero hindi ito tumakbo. Niyakap nito ang sarili na tila nilalamig. Re-regalo po yan ni tatay. Bago po siya, hindi na nito natapos ang sasabihin. Huminga ito ng malalim at tinignan siya diretso sa mata. Ang determinasyon ay bumalik. Sabi niya, ibigay ko raw po sa inyo at sabihin ko na hindi po taksil si Ma'am Emily. Bawat salita ay parang isang dagok sa dibdib ni Ricardo, isang malupit na biro, isang kabaliwan, at hindi pa tapos ang bata. At buhay pa po si Kuya Leo. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang ingay ng kalye sa labas ng gate ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso. Isang kabog na puno ng gulat at galit. Sino ang batang ito? Paano niya nagagawang paglaruan ang isang sugat na hindi kailanman naghilom? Nang walang anumang salita, isinuksok ni Ricardo ang laruan sa bulsa ng kanyang pantalon. Tinalikuran niya ang bata at nagmarcha papasok sa naghihintay na kotse. Let's go! Utos niya sa driver. Ang boses ay garalgal. Umandar ang sasakyan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ayaw nang makita pa ang mukha ng bata. Ngunit hindi niya mapigilan. Sa huling sandali, bago tuluyang lumiko ang kotse, sumulyap siya sa side mirror. Nakatayo pa rin doon ang bata. Hindi gumagalaw. Isang maliit na figura sa gitna ng isang malawak na umaga. Hindi ito umalis. Napatingin si Ricardo sa kanyang kamay. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao sa loob ng bulsa. Ang mga daliri niya ay nakabaon sa matigas na plastik ng maliit na sasakyan. Ang laruang yon. Ang mga salita ng batang yon. Hindi po taksil si Ma'am Emily. Buhay pa po si Kuya Leo. Isang kasinungalingan. Isang malupit na kasinungalingan. Pero bakit? Bakit ang isang bahagi ng kanyang nagyelong puso ay desperadong gustong maniwala? Ang amoy ng mamahaling leather at bagong print na dokumento sa loob ng opisina ni Ricardo ay karaniwang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kontrol. Ngayong araw, ang mga ito ay tila nakakasakal. Hindi niya nagalaw ang mga papeles sa ibabaw ng kanyang mahogany desk. Ang isip niya ay lumilipad pabalik sa eksena kaninang umaga. Ang mukha ng batang yon, ang bigat ng laruang sasakyan sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at muling inilapag sa mesa. Napakaliit na bagay, pero tila sinisira nito ang pundasyon ng mundong binuo niya sa loob ng 5 taon. Isang mundong binuo sa galit at pagtataksil. Flashback. Nasa ospital siya noon. Ang amoy ng antiseptic, ang mga ilaw na nakakasilaw, at si Victor Alcazar, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang business partner, na nakaupo sa tabi niya. Balikat ni Victor ang sinandalan niya nang unang marinig ang balita mula sa mga pulis. Car accident, Cardo. It was bad. I'm so sorry. Si Mateo lang ang nahanap nila. Pagkatapos noon, ang lahat ay naging malabo. Ang mga araw ay naging linggo. At sa mga linggong iyon, si Victor ang naging anino niya. Si Victor ang nag-asikaso ng lahat. At si Victor din ang naglapag ng isang brown envelope sa harapan niya. Cardo, alam kong mahirap to, sabi ni Victor noon. Ang mukha ay puno ng awa at pag-aalala. Pero kailangan mong malaman, may mga irregularidad sa account ng kumpanya. Malaking halaga ang nawawala. At nakatrace ito sa isang offshore account na nakapangalan kay Emily. Kasunod noon ay ang mga kopya ng bank statement, ang mga flight details, isang sulat na sinasabing sulat kamay ni Emily. Humihingi ng tawad pero nagsasabing kailangan niyang umalis para sa bagong buhay niya. Naniwala siya. Paanong hindi? Ang sakit ng pagkawala ni Mateo ay napakabigat. Ang ideya na niloko siya ng asawa niya ay mas madaling tanggapin kaysa sa ideya na nawala ang buong pamilya niya sa isang iglap. Ang galit ay naging panangga niya laban sa mas malalim na pighati.
End of flashback. Ngayon, habang tinitignan ang laruang sasakyan, may biglang pumasok sa isip niya. Si Victor. Ang mukha ni Victor noon ay puno ng pakikiramay. Pero ang mga mata, may iba sa mga mata nito. Isang bagay na noon ay hindi niya napansin dahil sa sarili niyang pagdadalamhati. Kumpara sa mga mata ng batang babae kanina. Puno ng takot, oo. Pero meron ding katapatan. Isang uri ng katapatan na hindi kayang pekein. Hindi na niya natiis. Dinampot niya ang telepono at dinial ang numero ni Victor. Pare! Bungad ni Victor sa kabilang linya. Napatawag ka? Okay ka lang ba? Today is the day. I know it's hard. Okay lang ako, sagot ni Ricardo. Sinisikap na panatilihing kalmado ang boses. May naalala lang ako. Tungkol sa aksidente. May mga detalye ba noon na hindi natin napag-usapan? Natahimik si Victor sa kabilang linya. Ilang segundo lang, pero para kay Ricardo, ito ay isang kawalang hanggan. Wala naman pare, sagot ni Victor. Medyo nagbago ang tono. It was a straightforward case. Tragis, pero ganun talaga. Bakit mo na itanong? Huwag mo nang isipin yon. It will only bring you more pain. Siguro nga, sabi ni Ricardo. Sige, ibababa ko na. Pagkababa ng telepono, napasandal si Ricardo sa kanyang upuan. Isang butil ng pawis ang tumulo sa kanyang sentido. It will only bring you more pain, ang sinabi ni Victor. Parang isang payo. Pero sa pandinig ni Ricardo, ito'y tunog isang babala. May mali. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. May mali sa kwentong alam niya. Naglakad siya papunta sa isang pader na puno ng mga abstract painting. Itinulak niya ang isa at isang maliit na safe ang lumitaw. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga papeles ng negosyo, ilang alahas, at isang maliit, nakatagong kahon. Kinuha niya ang kahon, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakalatag sa pulang velvet, ay ang nag-iisang larawan ng kasal nila ni Emily na hindi niya nagawang sunugin. Tinitigan niya ang nangiti ni Emily sa litrato, ang nangiting minahal niya, ang nangiting pinaniwalaan niyang niloko siya. Ibinaba niya ang litrato. Mula sa ilalim ng kahon, kinuha niya ang isang business card at dinial ang numero. Hello, Private Investigator's Office. This is Ricardo Del Mar, sabi niya. Ang boses ay matatag. Matatag at puno ng desisyon. May ipapahanap ako sa'yo. Isang bata. Ang pangalan niya ay Elisa Reyes at alamin mo ang lahat tungkol sa ama niyang si Jose Reyes, ang dati kong driver. Kinabukasan, ang anino ni Victor Alcazar ay mas naunang dumating kaysa sa tawag ng tamto. Pumasok ito sa opisina ni Ricardo na may dalang isang bote ng mamahaling whiskey, ang klase na iniinom lang nila sa mga espesyal na okasyon. Para sa tin, pare, sabi ni Victor, sabay lapag ng bote sa mesa. Naglagay siya ng 2 shot sa baso at iniabot ang isa kay Ricardo. To moving on, to forgetting. Kinuha ni Ricardo ang baso. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. Hindi madaling makalimot, Victor. I know. Sagot ni Victor. Umupo ito sa silyang nasa harapan ng desk ni Ricardo, ang pwesto ng isang kliyente, pero ang kilos ay parang siya ang may-ari ng lugar. Pero kailangan. Para sa sarili mo. Alam mo, minsan iniisip ko, siguro may pagkukulang din si Emily. Maybe she wasn't happy. Masyado kang naging busy sa pagpapalago ng negosyo. Baka napabayaan mo siya. Ang mga salita ay tila mga karayom. Bawat isa ay maingat na pinili para tumusok sa mga lumang sugat ni Ricardo para ipaalala sa kanya ang kasalanan na pinaniwalaan niyang naging dahilan ng lahat. Ito ang laging sinasabi ni Victor sa kanya sa tuwing nagpapakita siya ng senyales ng pagbangon. Pero ngayon, iba na ang dating.
Hindi na ito payo ng isang kaibigan. Ito ay tunog manipulasyon. Nagkunwari si Ricardo na tinatablan. Ibinagsak niya ang tingin sa baso ng whiskey. Siguro nga, siguro kasalanan ko. Hindi mo kasalanan lahat. Mabilis na sabi ni Victor, ang tono ay nag-iba. Tila nabigla sa mabilis na pagsuko ni Ricardo. She made her choice. At tayong mga naiwan, we just have to live with it. Tumangulang si Ricardo, umiinom ng dahan-dahan. Pinapanood ang bawat galaw ni Victor sa gilid ng kanyang mga mata. Ang paraan ng pag-upo nito, ang sobrang pagiging kampante, ang anino ng isang nangiti na tila pilit tinatago. Maya-maya pa, tumunog ang telepono ni Ricardo. Isang unknown number. Alam na niya kung sino iyon. Excuse me, sabi niya kay Victor at tumayo para sagutin ang tawag malapit sa bintana. Mr. Delmar, sabi ng boses sa kabilang linya. May impormasyon na ako. Ang batang si Elisa Reyes at ang lola niyang si Remedios, nakatira sa barangay Santa Esperanza. Isang mahirap na komunidad sa dulo ng syudad. Ayon sa mga kapitbahay, simple lang ang pamumuhay nila. Ang lola ay may maliit na karinderya. Salamat, sagot ni Ricardo, habang nakatingin sa refleksyon ni Victor sa salamin ng bintana. Nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Sinusubukang basahin ang kanyang reaksyon. Binaba ni Ricardo ang telepono at bumalik sa kanyang upuan. Problema sa trabaho? Tanong ni Victor. Tila walang interes, pero ang mga mata ay mapanuri. Ganoon pa rin, sagot ni Ricardo. Ngumiti siya ng pilit. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat sa pagdalaw pare. Na-appreciate ko. Walang problema, sabi ni Victor. Sabay tayo. Tinapik nito ang balikat ni Ricardo. Ang tapik ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Nandito lang ako pare. Tandaan mo yan. Nang makalabas si Victor sa pinto, ang peking ng ngiti sa mukha ni Ricardo ay agad na naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig na ekspresyon. Nandito lang ako. Ang mga salitang iyon na minsan ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay nagdudulot ng kilabot. Hindi niya alam kung ano ang itinatago ni Victor. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang kasinungalingan. Pero isa lang ang sigurado niya. Kailangan niyang pumunta sa barangay Santa Esperanza. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi ang mamahaling sedan na may kasamang driver. Kinuha niya ang susi ng isang lumang pickup truck na ginagamit niya noon para sa mga site visit. Isang sasakyan na hindi madaling makilala. Hindi siya nagpaalam kay Manang Lorna. Hindi siya nag-iwan ng kahit anong mensahe. Tahimik siya ngang umalis sa mansyon. Dala ang isang larawang sasakyan, isang pangalan, at isang address na maaaring maging susi sa katotohanan o maging daan patungo sa isang mas masakit pang kasinungalingan. Ang ugong ng makina ng lumang pickup ay tila isang banyagang tunog sa makikitid na eskinita ng barangay Santa Esperanza. Bawat liko ni Ricardo ay nagiging sentro ng atensyon. Ang mga naglalarong bata ay napapatigil. Ang mga nagkukumpulang ina sa harap ng kanilang mga bahay ay napapatingin. At ang mga tambay sa kanto ay sinusundan siya ng tingin na tila sinusuri kung sino ang dayuhang ito na naligaw sa kanilang teritoryo. Ibang-iba ito sa mundo niya. Ang mga bahay ay dikit-dikit, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay humahalo sa alikabok ng kalsada. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroong buhay, may ingay. Isang bagay na matagal nang nawala sa mansyon niya. Sa wakas, natanaw niya ang isang maliit na karatula. Remedios Carinderia. Mura na, masarap pa. Ipinark ni Ricardo ang sasakyan sa isang tabi at bumaba. Agad niyang naramdaman ang pagiging hindi niya angkop sa lugar. Ang kanyang suot na mamahaling polo shirt at pantalon, kahit simple, ay sumisigaw ng yaman sa gitna ng simpleng pamumuhay doon. Pagpasok niya sa maliit na kainan,
2 mesa lang ang naroon. Sa isang sulok, nakaupo ang batang babae mula kahapon, si Elisa. Nag-angat ito ng tingin mula sa kanyang sinusulat at nang makilala siya, ang lapis ay nahulog mula sa kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat at takot. Mabilis itong tumayo at tumakbo papasok sa isang pinto sa likod. "Ellie, anong nangyayari dyan?" Isang matandang boses ang narinig niya mula sa kusina. Maya-maya, lumabas ang isang babaeng nasa mga 60 anyos. May bakas ng pagod sa kanyang muka, pero ang tindig ay matatag. Pinunasan niya ang kamay sa kanyang duster. "Ano po ang kailangan nila, sir?" Tanong ng babae. Si Lola Remedios. Ang mga mata ay matalas at mapanuri. Hindi nagsalita si Ricardo. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa bulsa ang asul na laruang sasakyan at ipinatong sa ibabaw ng lamesa. Ang mga mata ni Lola Remedios ay agad na napako sa laruan. Ang pagiging matatag sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyon na hindi mabasa ni Ricardo. Pinaghalong lungkot, takot, at marahil pag-asa. "Ako po si Ricardo Del Mar," sabi ni Ricardo sa malumanay na boses. Sinisikap na huwag takutin ang matanda. "Ang anak niyo po, si Jose Reyes. Siya po ang driver ko noon." Tumango si Lola Remedios. "Alam ko kung sino ka." Ang boses niya ay halos isang pabulong. "Ang apo niyo po. May sinabi siya sa akin kahapon." Pagpapatuloy ni Ricardo. "Gusto ko lang pong malaman kung totoo." Hindi agad sumagot si Lola Remedios. Tinitigan niya si Ricardo mula ulo hanggang paa na tila sinusukat ang kanyang pagkatao. Tinitignan kung ang lalaking nasa harapan niya ay karapat-dapat sa katotohanang matagal na nilang itinatago. Nagbuntong hininga si Ricardo. Naramdaman niya ang pagod ng 5 taong pagluluksa. Umupo siya sa isa sa mga upuang plastik. Isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Ang kanyang mamahaling damit ay biglang naging hindi mahalaga. Ang kanyang yaman ay walang kwenta. Sa sandaling iyon, siya ay isa lang ama na naghahanap ng kasagutan. "Please," sabi niya. At sa isang salitang iyon, ang lahat ng pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. "Kailangan kong malaman." Marahil ay nakita ni Lola Remedios ang pagbabago sa kanya. Ang desperasyon, ang katapatan. Dahan-dahan itong tumango, tila gumagawa ng isang mabigat na desisyon. Lumapit ito sa pinto kung saan pumasok si Eli kanina. "Halika, sumunod ka sa akin," sabi nito sa mahinang boses. Nag-alinlangan ito sandali bago idinugtong. "Pero dahan-dahan lang. Ayaw naming magulat si Leo." Leo, ang pangalang yon, ang pangalan ng anak niya. Tumayo si Ricardo. Ang mga binti ay nanginginig. Bawat tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga habang sumusunod siya sa matanda, papasok sa maliit na pinto, patungo sa isang katotohanan na hindi niya alam kung handa na ba siyang harapin. Ang pinto ay bumukas patungo sa isang maliit na sala na nagsisilbi ring silid-tulugan. Simple lang ang mga gamit. Isang papag sa sahig, isang maliit na aparador, at isang mesang gawa sa kawayan. Ang ilaw na nanggagaling sa bintanang may rehas ang tanging liwanag sa silid. At doon, sa sahig, nakaupo ang isang batang lalaki. Nakatalikod ito sa kanila, abala sa pagguhit sa isang piraso ng papel gamit ang isang upod na Crayola. Payat ang kanyang pangangatawan, ang buhok ay medyo mahaba, at ang suot niyang sando ay halatang lumana. Huminto sa paghinga si Ricardo. Kahit nakatalikod, mayroong pamilyar sa anyo ng bata. Ang hubog ng kanyang mga balikat, ang paraan ng pagyuko ng kanyang ulo. Dahan-dahang lumingon ng bata, marahil ay naramdaman ang kanilang presensya. At nang sandaling iyon, ang puso ni Ricardo ay tila dinurog at binuo muli. Nang sabay-sabay, ang muka, ang mga matang iyon, malaki, bilugan,
at kulay tsokolate. Ang mga mata ni Emily, nakatingin ito sa kanya ng may pagtataka at kaunting takot. Sa sino po siya, Lola? Tanong ng bata. Ang boses ay mahina. Lumapit si Ailey sa bata at bumulong. Siya yung sinasabi ko sa'yo, Leo. Yung may-ari ng laruan. Leo. Hindi na napigilan ni Ricardo ang sarili. Humakbang siya pasulong, pero agad siyang pinigilan ng tingin o ni Lola Remedios. Isang paalala na magdahan-dahan. Tumango siya. Dahan-dahan. Lumuhod siya sa sahig na semento para maging kapantay ng bata. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nadumihan pero wala siyang pakialam. Ang buong atensyon niya ay nasa batang nasa harapan niya. Kinuha niya mula sa bulsa ang asul na sasakyan. Ito, sa'yo ba to? Tanong niya. Ang boses ay basag. Tumingin si Leo sa laruan. May kislap ng pagkilala sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itong tumango. Naalala mo ba kung sino ang nagbigay nito sa'yo? Tanong ulit ni Ricardo. Umiling si Leo. Matagal na po. Hindi ko na po maalala. Isang kirot ang naramdaman ni Ricardo. 5 taon. Napakatagal na panahon para sa isang bata. Ako, sabi ni Ricardo, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ako ang nagbigay niyan sa'yo, anak, noong 3rd birthday mo. Ang salitang anak ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang panalangin. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Tumingin ito kay Lola Remedios, pagkatapos ay kay Ailey na tila naghahanap ng kumpirmasyon. Ngumiti si Ailey sa kanya at marahang tumango. Leo, sabi ni Ricardo, iniabot niya ang kanyang nanginginig na kamay. Ako ang papa mo. Tinitigan ni Leo ang kamay ni Ricardo. Pagkatapos ay ang mukha nito. Nakita niya ang luhang dumadaloy sa pisngi ng lalaki. Nakita niya ang sakit at pagmamahal na magkahalo sa mga mata nito. Dahan-dahan, iniangat ni Leo ang kanyang maliit na kamay. Hindi para abutin ang kamay ni Ricardo, kundi para dampiin ang pisngi nito. Ang kanyang mga daliri ay naramdaman ang basa ng luha. Totoo po, bulong ng bata. Ang mga mata ay nagsisimula na ring mamasa. Tatay kita? Hindi na nakasagot si Ricardo. Tumango na lang siya, habang sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. At sa isang iglap, ang lahat ng pag-aalinlangan sa mukha ni Leo ay nawala. Ibinagsak nito ang sarili sa mga bisig ni Ricardo. Niyakap ni Ricardo ang kanyang anak sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Isang yakap na puno ng sakit, pangungulila, at hindi masukat na pagmamahal. Naramdaman niya ang payat na katawan nito, ang tibok ng munti nitong puso. Buhay ang anak niya, totoo. Papa, narinig niyang bulong ni Leo sa kanyang dibdib. Papa. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon. Ang mundo sa labas ay nawala. Walang mansyon, walang kumpanya, walang kasinungalingan. Tanging sila lang dalawa, isang ama at isang anak na muling pinagtagpo ng tadhana. Nang sa wakas ay kumalas sila sa yakap, pinunasan ni Ricardo ang luha sa mukha ng kanyang anak. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mga labi. Pero may isang tanong na kailangan niyang malaman, ang isa pang piraso ng kanyang puso. Leo, sabi niya, hinawakan ng magkabilang balikat ng bata. Nasaan si Mateo? Nasaan ang kakambal mo? Ang nangiti sa mukha ni Leo ay biglang naglaho. Napalitan ito ng takot. Napatingin ito sa sahig at umiling. Ang mga mata ay muling napuno ng luha. Kinuha po siya, sabi nito sa nanginginig na boses. Kinuha po siya ng masamang mama. Ang mga salitang masamang mama ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid. Sinisira ang sandali ng kanilang muling pagsasama. Ang takot sa mga mata ni Leo ay totoo. Isang multo mula sa nakaraan na malinaw na bumabagabag pa rin sa kanya. Si Lola Remedios ang unang kumilos. Lumapit ito at marahang hinaplos ang likod ng apo. Shh! Tama na, apo.
Ligtas ka na dito. Ligtas na kayo. Ang tingin niya ay bumaling kay Ricardo, isang tingin na puno ng pag-unawa at pighati. Halina kayo sa labas. Dito na kayo mananghalian. Mag-uusap tayo. Sumunod si Ricardo, akay-akay si Leo na hindi bumibitaw sa kanyang kamay. Bumalik sila sa maliit na kainan. Inihain ni Lola Remedios ang pananghalian, pritong isda, isang mangkok ng mainit na kanin, at sabaw ng sinigang na amoy pa lang ay nagbibigay na ng ginhawa. Isang pagkaing simple, ngunit para kay Ricardo, ito ang pinakamasarap na handa na nakita niya sa loob ng 5 taon. Umupo sila sa isa sa mga mesa. Sa una, walang nagsasalita. Si Ricardo, ang bilyonaryong sanay sa mga fine dining restaurant, ay nakaupo sa isang upuang plastic. Hindi alam kung paano magsisimula. Sinubukan niyang lagyan ng kanin ang plato ni Leo, pero nanginginig ang kanyang kamay. Si Leo naman ay nakayuko lang, tila nahiya pa rin. Kinuha ni Ricardo ang tinidor at kutsara at sa isang iglap, bumalik siya sa pagiging ama. Maingat niyang hinihimay ang isda, inalis ang mga tinik at isinubo sa anak. Noong una, nag-atubili si Leo, pero nang makita ang pag-aalala sa mga mata ni Ricardo, dahan-dahan itong ngumuya. At sa simpleng aksyon na yon, isang tulay ang muling nabuo sa pagitan nila. Habang pinapakain niya si Leo, nagsimulang magkwento si Lola Remedios. Gabi noon, simula niya, ang boses ay mahina. Biglang dumating dito ang anak kong si Jose. Duguan, nagmamadali. Karga-karga niya si Leo na tulog pa. Sabi niya, "Nay, itago niyo si Leo. Huwag kayong magpapakita kahit kanino. Babalikan ko pa ang isa. Babalikan ko si Ma'am Emily." Iyon na ang huli naming pag-uusap. Tumigil sa pagsubo si Ricardo. Babalikan ko si Ma'am Emily. Ang ibig sabihin, alam ni Jose na biktima rin si Emily. Pagkatapos ng ilang linggo, pagpapatuloy ni Lola Remedios, may dumating na isang lalaking mayaman. Nakakotse, maganda ang suot. Sabi niya, kaibigan daw siya ng pamilya ninyo. Nagbibigay siya ng pera buwan-buwan para raw sa pag-aaral ni Leo. Ang tanging kondisyon, manahimik kami. Huwag naming hahanapin ang kahit sino. Huwag kaming magtatanong. Naramdaman ni Ricardo ang pag-init ng kanyang dugo. Napahigpit ang hawak niya sa kubyertos. Kilala niyo po ba ang lalaking ito? Umiling si Lola Remedios. Hindi siya nagpakilala, pero ang nangiti niya hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hindi na kailangang hulaan ni Ricardo. Isa lang ang kilala niyang ganoon, si Victor. Si Victor ang nagtago sa anak niya. Si Victor ang nagbayad para sa katahimikan nila. Siya ang masamang mama. Ang init ng sabaw ay hindi na sapat para pawiin ang lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Isang lamig na dala ng galit. Isang galit na mas matindi pa sa naramdaman niya noong una niyang nalaman ang tungkol sa pagtataksil ni Emily. Ito ay galit na dala ng katotohanan. Niloko siya. Niloko siya ng taong itinuring niyang kapatid. Biglang nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at ang pangalang lumabas sa screen ay tila isang sumpa. Victor Alcazar is calling. Tinignan niya si Leo na ngayon ay kumakain na mag-isa. Tinignan niya si Lola Remedios. Ito na ang simula ng laban. Tumayo siya at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. "Pare, nasaan ka?" tanong ni Victor. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Kanina pa kita tinatawagan. May mahalaga akong sasabihin sa'yo tungkol kay Emily." Ang boses ni Victor sa kabilang linya ay parang langis, makinis, madulas, at nag-aapoy. Para kay Ricardo, ang bawat salita ay isang patak ng gasolinang bumubuhos sa nag-alab na galit sa kanyang dibdib. "Ano yon, Victor?" tanong ni Ricardo. Sinisikap na kontrolin ang panginginig sa kanyang boses. Ipinako niya ang kanyang tingin kay Leo, na ngayon ay naglalaro na kasama si Eli sa isang sulok. Ang kanyang anak,
ang kanyang lakas. May nahanap ang contact ko. Isang lead, sabi ni Victor. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Tungkol kay Emily, mukhang nasa Europe siya. May bagong pamilya. I have the files here with me, pare. Gusto mo bang makita? Isang bitag. Alam na alam ni Ricardo. Isang bitag para subukan kung may nagbago ba sa kanya. Isang laro para makita kung naniniwala pa rin ba siya sa mga kasinungalingan nito. Huminga ng malalim si Ricardo. Dalawa ang pwedeng paglaruan ng larong ito. Saan tayo magkikita? Tanong niya. Pinipilit na maging tunog pagod at talunan. Sa opisina mo. I'll be there in an hour. Sagot ni Victor. Pagkababa ng tawag, bumalik si Ricardo sa mesa. Hinalikan niya sa noo si Leo. Anak, kailangan munang umalis ni Papa, ha? May aasikasuhin lang. Pero babalik ako. Pangako yan. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Leo, ang takot na muling maiwan. Promise po, Papa. Promise. Sagot ni Ricardo. At ang salitang iyon ay may bigat na katumbas ng kanyang buhay. Tumingin siya kay Lola Remedios. Maari ko po bang iwan muna siya sa inyo? Babalikan ko siya. Kaming dalawa ni Ili. Ililipat ko kayo sa isang lugar na ligtas. Tumango ang matanda, puno ng pag-unawa. Makalipas ang isang oras, nakaupo na si Ricardo sa kanyang opisina, sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang itsura niya ay ang itsura ng isang taong wasak. Sadyang ginulo niya ang kanyang buhok, niluwagan ang kanyang kurbata, at naglagay ng isang baso ng whiskey sa harapan niya. Ang perpektong imahe ng isang taong muling sasampalin ng masakit na katotohanan. Pumasok si Victor. Dala-dala ang isang manipis na folder. Ang ekspresyon niya ay solemne. Ang ekspresyon ng isang tagapaghatid ng masamang balita. Cardo, sabi nito, at inilapag ang folder sa mesa. I'm sorry. Dahan-dahang binuksan ni Ricardo ang folder. Sa loob ay mga litrato. Isang babaeng kamukha ni Emily, kasama ang isang lalaking banyaga, at isang maliit na bata. Nakangiti sa harap ng Eiffel Tower. May mga dokumento rin. Bank records, property deeds, lahat ay mukhang lehitimo. Isang perpektong gawa ng panloloko. Nagkunwari si Ricardo na nanlalambot ang mga tuhod. Napasandal siya sa kanyang upuan. Tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Victor. I know it's hard, pare. Pero ito na yon. Closure, sabi ni Victor. At inilagay ang kamay sa balikat niya. Ngayon, matatahimik ka na. Pwede ka nang magsimula ulit. Inalis ni Ricardo ang kamay sa kanyang muka. Tinitigan niya ang litrato. Ang babae ay kamukhang-kamukha nga ni Emily. Ang ngiti, ang buhok, ang tindig. Pero may kulang. Isang bagay na si Ricardo lang ang makakapansin. Tumingin siya kay Victor. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng sakit at pighati. Pero sa likod noon, ang kanyang isip ay parang isang makinang gumagana. Kamukha nga niya, sabi ni Ricardo sa basag na boses. Itinuro niya ang larawan. Pero ang mga mata, iba. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng katawan ni Victor. Isang kislap ng gulat na mabilis din nitong itinago. Guni-guni mo lang yan, Cardo. 5 taon na. Nagbabago ang tao. Siguro nga, sabi ni Ricardo, at isinara ang folder. Salamat, Victor. Salamat sa lahat. Nakahinga ng maluwag si Victor. Ngumiti ito, isang ngiti ng tagumpay. Anything for you, pare. Sige, iiwan na kita. Just call me if you need anything. Tumango lang si Ricardo. Nang marinig niyang sumara ang pinto ng opisina, ang lahat ng pagpapanggap sa katawan ni Ricardo ay naglaho. Tumayo siya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tinitigan niya ang folder sa mesa na parang isang basurang nakakadiri. Tama siya. Ang mga mata. May maliit na nunal si Emily sa ilalim ng kanang mata. Isang maliit na tuldok
na palagi niyang hinahalikan. Sa litrato, wala iyon. Isang maliit na detalye, pero para kay Ricardo, ito ang pinakamalaking ebidensya. Binuksan niya ang kanyang drawer, kinuha ang burner phone na ginagamit niya para sa tamto. Nag-type siya ng mensahe. "He's lying. Find everything you can on Victor Alcazar. Everything." Bago pa niya mailagay ang telepono pabalik sa drawer, nag-vibrate ito. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. Pero ang mga pangungusap na yon ang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. "Alam ko kung nasaan si Mateo. Huwag kang magtitiwala kay Victor." Ang mensahe ay kumikislap sa screen ng burner phone, isang biko ng pag-asa sa madilim na karagatan ng kasinungalingan. Mabilis na nag-type ng reply si Ricardo. "Sino ka? Paano kita paniniwalaan?" Ang sagot ay dumating halos kaagad. "Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Pumunta ka sa lumang bodega ng Delmar Shipping sa pier. Mag-isa ka. May iniwan doon para sa'yo ang tatay ni Elisa." Ang bodega sa pier. Matagal na yung hindi ginagamit, mula pa noong inilipat nila ang operasyon sa mas malaking pasilidad. Isang lugar na puno ng alikabok at mga alaala. Isang perpektong lugar para magtago ng isang sekreto. Walang pag-aalinlangan na sumunod si Ricardo. Naramdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na ito na ang pagkakataon niya. Nagmaneho siya sa gitna ng gabi. Ang tanging kasama ay ang tunog ng makina ng kanyang pick-up at ang mabibilis na kabog ng kanyang dibdib. Ang bodega ay madilim at nakakatakot. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa buwan na sumisilip sa mga maruruming bintana. Gamit ang flashlight ng kanyang telepono, pumasok siya. Ang amoy ng kalawang at nabubulok na kahoy ay sumalubong sa kanya. Nag-vibrate muli ang burner phone. "Staff room, locker na 7. Ang susi ay nasa ilalim ng basahan sa pinto." Sinunod niya ang instruksyon. Natagpuan niya ang susi. Ang kalawangin na lock ay hirap buksan, pero sa huli, bumigay rin ito. Bumukas ang pinto ng locker kasabay ng isang nakakabinging langit-ngit. Sa loob, may isang maliit na kahon ng sapatos. Nanginig ang kamay ni Ricardo habang inaabot ito. Pagbukas niya, ang laman ay mga personal na gamit. Isang lumang wallet na may kupas na litrato ni Jose Reyes, kasama ang isang batang Ellie, ilang luma at natuping damit. At sa ilalim ng lahat, isang lumang modelo ng cellphone, mura at halatang luma na. Ang puso ni Ricardo ay kumalabog ng mas mabilis. Ito na ba yon? Ang ebidensya? Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Naghalongkat siya sa glove compartment at milagrong nakahanap ng isang luma. Universal na charger na kasya sa telepono. Isinaksak niya ito. Isang maliit na pulang ilaw ang umilaw sa screen. Buhay pa. Kailangan lang maghintay. Ang bawat segundong lumipas ay parang isang oras. Nakatitig lang siya sa screen, nagdarasal na sana'y may mahanap siyang kasagutan. Pagkaraan ng ilang minuto, sinubukan niyang buksan ito. Nag-ilaw ang screen, bumukas. Mabilis niyang pinuntahan ang mga files, mga lumang text message na walang kwenta, ilang missed calls, at isang audio file. Isa lang, may titulong huling bilin. Kinlik niya ito. Sa una, puro static, ingay. Tapos, isang boses. Si Jose Reyes. Ang boses ay garalgal, puno ng takot at pagmamakaawa. "Hindi ko gagawin yan. Pamilya ko sila. Utang na loob. Huwag niyo silang idamay." Napatigil sa paghinga si Ricardo. At pagkatapos, isang bawat boses ang pumasok. Isang boses na napakapamilyar. Malamig, walang emosyon, at puno ng kapangyarihan. Ang boses ni Victor. "Gagawin mo, Jose, o madadamay ang pamilya mo. Simple lang ang utos. Itago mo ang isang bata. Siguraduhin mong hindi na sila magkikita ulit. Ang babae, ako na ang bahala.
Basta gawin mo ang trabaho mo. Ang recording ay biglang naputol. Nabitawan ni Ricardo ang telepono. Nahulog ito sa sahig ng sasakyan. Ang mundo niya ay gumuho. Ang huling piraso ng pag-aalinlangan, ang huling hibla ng pag-asa na baka nagkakamali lang siya, ay biglang nawasak. Hindi ito hinala. Hindi ito kwento. Ito ay katotohanan. Isang katotohanang na-record. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang taong tinuring niyang kapatid. Ang taong sumalo sa kanya sa pinakamasakit na bahagi ng buhay niya. Siya pala ang ahas. Siya pala ang demonyong nasa likod ng lahat. Pinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata, pero ang boses ni Victor mula sa recording ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isip. Itago mo ang isang bata. Ang babae, ako na ang bahala. Hindi lang ang mga anak niya, pati si Emily. Si Victor ang may kagagawa ng lahat. Sa sandaling iyon, ang sakit na naramdaman niya sa loob ng 5 taon ay nag-transform. Ang pighati ay naging galit. Ang galit ay naging isang nag-aapoy na determinasyon para sa paghihiganti. Dinampot niya ang lumang telepono mula sa sahig, hinawakan ito na parang isang sagradong bagay. Ito na ang kanyang sandata. Biglang tumunog ang kanyang personal na cellphone. Ang pangalan ni Victor ang lumitaw sa screen. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito sinagot. Hinayaan niya lang itong mag-ring ng mag-ring. Ang tunog ay parang isang insulto. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil ito. Pero agad na sinundan ng isang text message mula kay Victor. At pagkatapos, isang tawag. Ang tumatawag ay ang security head ng Del Mar Shipping. Kinabahan si Ricardo. Sinagot niya ito. Sir Cardo! Sigaw ng gwardiya, ang boses ay natataranta. May pumasok sa lumang bodega sa pier. May kinuha sila. Nakita sa CCTV na sinira nila ang locker number 7. Nanigas si Ricardo sa kanyang kinauupuan. Alam na ni Victor. Alam na niyang nakuha na ni Ricardo ang ebidensya. Nagsimula na ang pagtugis. Hindi na nag-isip si Ricardo. Ang instinct na protektahan ang kanyang pamilya, ang natitirang pamilya niya, ang nag-iisang bagay na tumatakbo sa kanyang isip. Mabilis niyang pinaandar ang pick-up, ang mga gulong ay umikit sa graba, at humarurot siya palayo sa bodega, palayo sa anino ni Victor. Ang unang destinasyon niya, Barangay Santa Esperanza. Habang nagmamaneho, tinawagan niya si Manang Lorna. Manang. Sigaw niya sa telepono, hindi na nag-abalang itago ang pag-aalala. Makinig kang mabuti. Lock all the doors. Huwag kang magpapapasok ng kahit sino, lalo na si Victor. Do you understand? Kahit sino. Pero Sir Ricardo, anong... Just do it, Manang. I'll explain later. Mag-iingat ka. Ibinaling niya ang buong atensyon sa daan. Bawat sasakyang sumusunod sa kanya ay tinitignan niya sa rearview mirror. Bawat anino sa dilim ay tila isang banta. Ang syudad na dati niyang kaharian ay biglang naging isang mapanganib na gubat. Nang marating niya ang Santa Esperanza, halos takbuhin na niya ang eskinita patungo sa karinderya. Gabi na at sarado na ito, pero kumatok siya ng malakas. Si Lola Remedios ang nagbukas ng pinto. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Kailangan na nating umalis. Ngayon na, sabi ni Ricardo. Walang paligoy-ligoy. Nasa panganib tayong lahat. Walang tanong-tanong na sumunod si Lola Remedios. Ginising nila si Leo at Ellie. Ang pagod at antok sa mga mukha ng mga bata ay napalitan ng takot nang makita nila ang tensyon sa mukha ni Ricardo. Papa, anong nangyayari? Tanong ni Leo. Kumakapit sa binti ng ama. Lumuhod si Ricardo. Maglalaro tayo, anak. Isang laro ng taguan. Okay? Kailangan nating magtago sa mga masasamang tao, pero kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Tumango ang bata. Sinusubukang maging matapang. Mabilis silang sumakay sa pick-up. Habang papalabas sila ng Santa Esperanza, isang itim na van na walang plaka ang biglang sumulpot sa kanilang likuran.
Bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Sila na nga. Yuko! Sigaw niya. Niyakap ni Lola Remedios ang dalawang bata. Pinayuko ang mga ito sa sahig ng sasakyan. Nagsimula ang isang delikadong habulan sa makikitid na kalsada ng Maynila. Kinabig ni Ricardo ang manibela, pakaliwat pakanan. Sinusubukang mawala sa paningin ng itim na van. Ang ugong ng makina at ang sigaw ng mga gulong ang tanging maririnig. Sa isang matalas na liko, isinagad niya ang pick-up sa isang eskinita na alam niyang hindi kakasya ang van. Narinig niya ang malakas na kalabog sa likuran, ang tunog ng van na sumalpok sa pader. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho hanggang sa makarating sila sa isang subdivision sa Quezon City. Huminto siya sa harap ng isang simpleng bahay. Isa ito sa mga unang property na binili niya noon. Isang lugar na hindi alam ni Victor. Ito ang magiging ligtas na tahanan nila. Pagpasok sa loob, ang bahay ay maalikabok pero ligtas. Doon lang nakahinga ng maluwag si Ricardo. Niyakap niya si Leo ng mahigpit. Okay na tayo, anak. Bulong niya. Okay na tayo. Niyakap niya rin si Ellie. Salamat, Ellie. Salamat sa katapangan mo. Habang pinapakalma ni Lola Remedios ang mga bata, tinawagan ni Ricardo ang kanyang tamtu. Nahanap ko na ang ebidensya, sabi niya. Pero alam na niya, sinusundan kami. Kailangan ko ng tulong mo. Sa mansyon, si Manang Lorna, nanginginig sa takot, ay sinusunod ang utos ni Ricardo. Nilock niya ang lahat ng pinto, ngunit habang ginagawa niya iyon, may napansin siya sa study room ni Ricardo na laging nakalock. Ngayon, bahagya itong nakaawang. Alam niyang si Ricardo lang ang may susi. Pero kanina, pumasok doon si Victor. Dahan-dahan, pumasok si Manang Lorna. Wala siyang nakitang kakaiba maliban sa isang maliit na bagay sa ilalim ng mesa ni Ricardo. Isang ballpen. Isang mamahaling ballpen na may logo ng kumpanya ni Victor Alcazar. Nang biglang mag-ring ang telepono ni Ricardo na naiwan sa bahay na yon. Isang text message mula kay Victor. Ang mensahe ay hindi para sa kanya. Para ito kay Ricardo. Kinuha niya ang telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nabasa. Isang larawan, isang batang lalaki, kamukhang kamukha ni Leo. Nakaupo sa isang silya sa isang madilim na kwarto. Ang mga kamay ay nakatali. Ang muka ay puno ng takot. Si Mateo. Sa ilalim ng larawan may isang mensahe. Ang telepono o ang anak mo. Ang larawan ni Mateo ay parang isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Ricardo. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na ibigay ang lahat. Gawin ang kahit ano para lang mailigtas ang kanyang anak. Halos mabitawan niya ang burner phone na hawak, ang tanging alas na meron siya. Pero huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Leo, na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa isang lumang sofa. Yakap-yakap si Ellie. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot. Kapag ginawa niya iyon, talo na siya. Talo na ang mga anak niya. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig at matalas na pokus. Kailangan niya ng plano. Dinial niya ang numero ng misteryosong tumutulong sa kanya, ang taong nagturo sa kanya sa bodega. Sinubukan kong tumawag kanina, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang boses ng lalaking medyo bata pa at puno ng kaba. Nalaman ko ang tungkol kay Mateo. I'm so sorry. Kasalanan ko to. Dapat sinabi ko na sa'yo noon pa. Sino ka? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay matigas. Nagbuntong hininga ang lalaki. Ako po si Anton, dating personal assistant ni Mr. Alcazar. Matagal ko nang alam ang ginagawa niya pero natakot ako. May pamilya rin po ako, pero hindi na kaya ng konsensya ko. Lalo na nang malaman kong buhay pala ang mga bata. Nasaan si Mateo? Diretsong tanong ni Ricardo. Sa tingin ko po, dinala niya sa isang private resort na pag-aari niya sa Batangas
Doon niya dinadala ang mga sensitibong bisita niya, malayo sa tao, mahirap pasukin. Kailangan ko ng tulong mo, Anton, sabi ni Ricardo. Hindi bilang isang duwag na anino, kailangan ko ng tulong mo bilang isang kakampi. Natahimik si Anton. Ang tanging naririnig ni Ricardo ay ang mabilis na paghinga nito. Ito ang sandali ng katotohanan. Anong kailangan niyong gawin ko? Tanong ni Anton. Ang boses ay nanginginig, pero may bakas ng desisyon. Kailangan kong malaman ang eksaktong lokasyon, ang bilang ng mga tauhan niya, ang layout ng lugar, lahat ng detalye na makukuha mo, utos ni Ricardo, at kailangan ko ng isang pabor. Samantala, tinawagan din ni Ricardo ang kanyang tamto. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Huwag kang tatawag ng pulis, sabi niya. Hindi natin alam kung sino ang hawak ni Victor. Kailangan ko ng sarili nating team. Mga taong mapagkakatiwalaan mo. Mga dating sundalo. Kung kinakailangan, bayaran mo sila. Triple, quadruple, kahit magkano. Basta't makuha natin ang anak ko. Magdamag na nagplano si Ricardo. Ang kanyang isip na sanay sa mga corporate strategy at business acquisitions ay ngayon gumagawa ng isang military-grade extraction plan. Ang bawat detalye ay mahalaga. Ang bawat segundo ay kritikal. Kinaumagahan, lumapit sa kanya si Ellie. Ang maliit na mukha nito ay seryoso. Narinig ko po kayo kagabi, sabi ng bata. Tungkol kay Kuya Mateo. Lumuhod si Ricardo. Ella, ito ay laban ng matatanda. Delikado. Gusto ko pong tumulong, sabi ni Eli. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Isang determinasyon na minana niya sa kanyang ama. Para kay Kuya Mateo. At para sa tatay ko. Siya po ang nagsimula nito. Gusto ko pong ako ang tumapos. Tinitigan ni Ricardo ang bata. Nakita niya ang tapang na higit pa sa edad nito. At isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang mapanganib na ideya, pero maaaring ito na ang pinakamatalinong bahagi ng kanyang plano. May isang bagay kang pwedeng gawin, Ellie, sabi niya, pero kailangan mong maging napakatapang. Ilang oras ang lumipas. Nagring ang telepono ni Ricardo. Si Victor. Nag-isip ka na ba? Tanong ni Victor. Ang boses ay puno ng pagiging kampante. Oo, sagot ni Ricardo. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ibibigay ko sa iyo ang telepono. Good choice, tawa ni Victor. Pero sa isang kondisyon, dagdag ni Ricardo. Gusto kong makita ang anak ko. Gusto kong masigurado na okay siya bago ko ibigay ang ebidensya. Natahimik si Victor, tila pinag-iisipan ang alok. Sige, papayag ako. Isang video call, 5 minuto. Deal, sabi ni Ricardo. Saan at kailan? Ibinigay ni Victor ang address ng isang abandonadong gusali sa Maynila. Isang malinaw na patibong. Mamayang 9:00 ng gabi. Mag-isa kang pumunta, walang pulis. Isang maling galaw mo lang, Cardo, at hindi mo na makikita ang 2 mong anak. Pupunta ako, sagot ni Ricardo at ibinaba ang telepono. Tumingin siya sa bintana kung saan ang dilim ay nagsisimula ng bumagsak. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga artista ay nasa kani-kanilang pwesto. Mamayang gabi, ang kurtina ay babagsak at isa lang sa kanila ang mananatiling nakatayo. Ang abandonadong gusali ay tila isang malaking kalansay sa gitna ng kadiliman. Ang mga basag na bintana ay parang mga matang nakatingin, nagbabantay. Nag-iisa lang si Ricardo nang bumaba siya sa kanyang pick-up, dala ang isang maliit na bag. Pagpasok niya sa loob, ang amoy ng nabubulok na semento at anay ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng malawak na sahig, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na gumigiray-giray, nakatayo si Victor Alcazar. May 2 siyang malalaking tauhan sa likod at hawak niya ang isang tablet. Good evening, pare, bati ni Victor. Ang ngiti sa kanyang labi
ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Akala ko hindi ka sisipot. Nasaan ang anak ko? Diretsong tanong ni Ricardo, walang emosyon. Patience, sabi ni Victor. Itinaas niya ang tablet. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Mateo. Ang bata ay nasa isang madilim na silid, nakatali pa rin sa upuan at may takip ang bibig. Buhay, pero halatang takot na takot. Mateo, anak! Sigaw ni Ricardo. Pilit na gumalaw si Mateo at isang maliit na tunog ang lumabas sa kanyang bibig, sinasakal ng busal. Ayan, nakita mo na'y buhay siya. Sa ngayon, sabi ni Victor at ibinaba ang tablet. Ngayon nasaan na ang telepono? Nasa bag, sagot ni Ricardo. Pero bago ko ibigay, gusto kong marinig ang lahat. Bakit Victor? Bakit mo to ginawa? Magkaibigan tayo. Kapatid ang turing ko sa'yo. Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Victor. Isang tawang puno ng pait at galit. Magkaibigan? Ulit niya, na tila hindi makapaniwala. Palagi na lang akong pangalawa sa'yo, Ricardo. Sa negosyo, sa atensyon, sa lahat, at pati sa kanya. Kay Emily? Oo, kay Emily. Sigaw ni Victor. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Ako ang unang nakakilala sa kanya. Ako dapat ang para sa kanya. Pero inagaw mo siya sa akin. Inagaw mo ang lahat. Habang nagsasalita si Victor, dahan-dahang inilabas ni Ricardo ang lumang telepono mula sa bag. Ngunit hindi ito ang inaasahan ni Victor. Ang pag-ibig ay hindi inaagaw, Victor, sabi ni Ricardo. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. At ang ginawa mo hindi yan pag-ibig, kabaliwan yan. Hindi mo naiintindihan. Ganti ni Victor. Akin dapat si Emily. Hindi mo alam kung paano magmahal, Victor. Sagot ni Ricardo, umiling siya. Kaawa-awa ka. Ang mga salitang yon ang tila nagtulak kay Victor sa gilid. Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan. Kunin niyo ang telepono. Ngunit bago pa sila makahakbang, isang malakas na ilaw ang biglang bumuhay mula sa isang malaking screen na nakasabit sa pader sa likod ni Victor. Isang screen na hindi nila napansin sa dilim. At sa screen na yon lumitaw ang dalawang bata, si Leo at si Ellie. Live. Kuya Mateo, sigaw ni Leo, ang muka ay puno ng luha. Papa, iligtas niyo si Kuya. Please po, wag niyo pong saktan si Kuya Mateo. Umiiyak na pakiusap ni Ellie. Maawa na po kayo. Natigilan si Victor at ang kanyang mga tauhan. Napatingin sila sa screen, litong-lito. Ang atensyon nila ay nabaling. Iyon na ang senyales na hinihintay. Mula sa mga anino sa paligid, mula sa mga bintana, sa itaas, biglang nagsulputan ang mga armadong lalaki. Ang team ng tamtu ni Ricardo. Mabilis at tahimik ang kanilang pagkilos. Sa isang iglap, natutukan na ng baril ang dalawang tauhan ni Victor. At mula sa pangunahing pinto, pumasok ang mga pulis. Pinamumunuan ng isang matandang hepe, isang kaibigan ng pamilya ni Ricardo na tinawagan niya sa huling sandali. It's over, Victor, sabi ni Ricardo. Napagtanto ni Victor ang nangyari. Isang bitag sa loob ng isang bitag. Tumawa siya ng malakas, isang tawang wala na sa sarili. Tumingin siya kay Ricardo, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kabiguan. Akala mo tapos na. Sigaw niya habang nilalapitan siya ng mga pulis para pusasan. Akala mo panalo ka na? Hindi mo pa alam ang lahat. Ang paghahanap mo, hindi pa tapos. Pinipilit niyang makawala sa pagkakahawak ng mga pulis, ang tingin ay nakapako kay Ricardo. Hanapin mo si Emily kung kaya mo. Ang mga salita ni Victor ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang masamang pangitain, habang hinihila siya palabas ng gusali. Ngunit sa sandaling iyon, isa lang ang nasa isip ni Ricardo. Mateo. Kasama ang ilang pulis, mabilis nilang tinunton ang lokasyon ng resort sa Batangas. Bawat minuto ng biyahe ay parang isang kawalang hanggan.
Ang tanging nagpapakalma sa kanya ay ang pag-uusap nila sa telepono ni Leo at Eli na ngayon ay ligtas na kasama si Lola Remedios. Nang sa wakas ay marating nila ang resort, madali nilang nahanap ang villa kung saan itinago si Mateo. Sinalakay ng mga pulis ang lugar at doon, sa isang maliit na kwarto, natagpuan nila siya. Nakatali pa rin sa upuan pero gising. Nang tanggalin ang busal sa kanyang bibig, ang unang salitang lumabas ay hindi pangalan ng ama. Lelio, tanong ni Mateo sa mahinang boses. Ang mga mata ay naghahanap. Lumapit si Ricardo at niyakap ang anak. Mateo? Ako to, si Papa. Ligtas ka na. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. 5 taon. Ang huling alaala niya sa kanyang ama ay malabo na. Ngunit nang makita niya ang parehong sakit at pagmamahal sa mga mata ni Ricardo, ang parehong tingin na nakita ni Leo, isang bagay sa loob niya ang nakakilala. Papa? O, anak, uuwi na tayo. Ang biyahe pabalik sa safe house ay tahimik. Si Mateo ay nakatulog sa kandungan ni Ricardo. Ang pagod at takot ay sa wakas bumigay na. Pagdating nila sa bahay, madaling araw na. Gising pa sina Leo at Eli, naghihintay. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Ricardo, nakarga-karga si Mateo. Tumayo si Leo. Dahan-dahang ibinaba ni Ricardo si Mateo. Magkaharap na ngayon ang dalawang magkapatid sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Magkamukhang magkamukha. Ngunit magkaiba ang bakas na iniwan ng tadhana sa kanila. Si Leo ay payat pero may sigla. Si Mateo ay mukhang alaga sa pagkain, ngunit ang mga mata ay puno ng lungkot. Nagkatinginan lang sila, dalawang estranghero na may iisang mukha. Si Eli ang bumasag sa katahimikan. Lumapit siya kay Leo at may ibinulong. Tumango si Leo at dahan-dahang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang bagay. Ang asul na laruang sasakyan. Iniabot niya ito kay Mateo. Tinitigan ni Mateo ang laruan. Kinuha niya ito, hinawakan. At sa isang iglap, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang maliit, halos hindi makitang ngiti, pero isang tunay na ngiti. Yung may sira sa bulong niya. Tumango si Leo, ngumiti rin. At sa sandaling iyon, ang pader na naghihiwalay sa kanila ay nagsimulang gumuho. Kinabukasan, inilipat ni Ricardo ang lahat sa mansyon. Pagpasok nila sa malaking pinto, si Manang Lorna ay naghihintay, umiiyak sa tuwa. Ang dating malamig at tahimik na bahay ay biglang napuno ng mga bagong tunog. Ang mahihinang boses ng 2 batang muling nagkakakilanlan, ang tawa ni Eli. Ang mga kwarto na matagal nang sarado ay binuksan. Ang mga laruan na matagal nang nakatago ay inilabas. Ang mansyon na naging isang malaking musoleo ay muling nagiging isang tahanan. Sa gitna ng lahat ng ito, umupo si Ricardo sa kanyang study. Masaya siya. Isang kaligayahang hindi niya akalaing mararamdaman pa niya. Ngunit sa likod ng kaligayahang iyon, ang mga huling salita ni Victor ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Hanapin mo si Emily kung kaya mo. Tumunog ang telepono niya. Ang tamtu. Mr. Delmar, sabi ng boses. May nahanap kami sa mga dokumento ni Victor. Isang property sa isang liblib na probinsya sa Bicol. Hindi ito nakalista sa mga assets niya. Nakapangalan sa isang Emily Cruz. Napahigpit ang hawak ni Ricardo sa telepono. Cruz, ang apelyido ni Emily noong dalaga pa siya. Ang balita tungkol sa ari-arian na nakapangalan kay Emily Cruz ay parang isang kislap ng kidlat sa gitna ng bagyo. Ito ang tanglaw sa dilim na matagal nang bumabalot sa isip ni Ricardo. Pero alam niya, hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan muna niyang ayusin ang pamilya niya. Ang pamilyang muli niyang natagpuan. Para kay Leo at Mateo, ang unang linggo sa mansyon ay puno ng pagtataka at unti-unting pagtuklas.
Ang malalaking espasyo, ang sari-saring pagkain, ang mga bagong laruan, lahat ay bago. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang presensya ni Ricardo, ang papa nila. Pinagsikapan ni Ricardo na punan ang 5 taon na nawala. Naglalaro siya sa kanila sa hardin, binabasahan sila ng kwento bago matulog, at sinisigurado na bawat gabi ay may yakap at halik. Ang mansyon ay napuno ng tawanan na matagal nang nawala. Ngunit may isang tao pang mahalaga sa muling pagkabuo ng kanyang mundo. Isang hapon, pinuntahan ni Ricardo si Lola Remedios at Eli sa kanilang karinderya. Sariwa pa ang amoy ng niluluto. Ang ambiance ay masaya at abala, puno ng ingay ng mga customer. Umupo si Ricardo sa isang upuan sa gilid. Hindi niya suot ang kanyang mamahaling polo shirt. Isang simpleng t-shirt at maong lang. Mas komportable siya sa ganoong anyo ngayon. Lumapit si Eli sa kanya. Dala ang isang basong tubig. "Papa Cardo?" sabi nito. Ang boses ay malambing. Ngumiti si Ricardo. Ang pangalan na yon ang nagbigay buhay muli sa kanyang puso. "Eli," sabi niya, "gusto kong kausapin ang lola mo. Mahalaga." Umupo si Lola Remedios sa harapan niya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa at pangamba. "Lola," simula ni Ricardo, "alam kong hindi ko kayang suklian ang kabutihan niyo sa pag-aalaga kay Leo. Ang buhay niya, utang na loob ko sa inyo." "Wala po yon, Sir Cardo," sagot ni Lola Remedios. "Apo ko na rin si Leo at si Jose. Anak ko po siya. Ginawa lang niya ang tama. Gusto ko pong formal na hingi ng pahintulot niyo." Pagpapatuloy ni Ricardo. "Gusto ko pong ampunin si Eli. Gusto ko po siyang maging anak ko. Ang magiging pangatlong anak ko. Ililipat ko po kayo sa mas maayos na bahay. At ang karinderya niyo, palalakihin natin. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang buhay ninyong lahat." Natigilan si Lola Remedios. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis siyang napatingin kay Eli, na ngayon ay nakatayo sa tabi nila. Pinipigilan ang kanyang luha. "Sir Cardo, masyado naman po yata iyon," sabi ng matanda. Nanginginig ang kanyang boses. "Hindi," sagot ni Ricardo umiling. "Ito ang tama. Utang na loob ko kay Jose. Utang na loob ko kay Eli. Ang tapang niya ang nagbukas sa mata ko. Siya ang pamilya ko ngayon. Kung papayagan niyo." Hindi na napigilan ni Lola Remedios ang kanyang luha. Tumango ito. Salamat po, Sir Cardo. Maraming salamat po." Lumapit si Eli kay Ricardo. Hindi na ito nag-atubili. Niyakap niya si Ricardo ng mahigpit. "Papa!" bulong nito. Ang boses ay basag. "Salamat po." Ang init ng yakap ni Eli ay kumalat sa kanyang katawan. Hindi ito ang init na dala ng romantikong pag-ibig, kundi ang init ng isang pamilya, isang pagmamahal na nagpapagaling, isang pagmamahal na nagbibigay ng pag-asa. Pagkatapos ng ilang araw, lumipat na si Lola Remedios at Eli sa isang mas maayos na bahay. Regular na bumibisita sina Leo at Mateo. Ang karinderya ay lumalaki na at si Ricardo ang nag-aalaga sa mga papeles. Isang gabi, matapos matulog ang mga bata, umupo si Ricardo sa kanyang study room. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang lalaking nakikita niya ngayon ay iba. Mas matanda, oo, may mga bakas ng pagod, pero mayroon ding ngiti. Isang ngiti na totoo, ngunit may isang bagay pa siyang kailangan gawin. Ang huling bilin ni Victor, ang misteryo ni Emily. Kinuha niya ang kanyang telepono. Dinial ang numero ng tamtu. "Ihanda ninyo ang lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng desisyon. "Pupuntahan natin ang probinsya. Hahanapin natin si Emily Cruz." Hindi agad sinunod ni Ricardo ang kanyang desisyon na pumunta sa probinsya. May isang bagay sa loob niya ang nag-udyok sa kanya na maghintay. Ang mga bata. Kailangan nilang maging matatag muna. Kailangan niyang masigurado
na ang kanilang mundo, nakakabuo pa lang, ay hindi muling guguho sa anumang matutuklasan niya. Kailangan niyang maging handa. At para maging handa, kailangan niyang harapin ang nakaraan ng buong buo. Isang hapon, habang nililinis ni Manang Lorna ang lumang bodega sa likod ng mansyon, ang bodega na naglalaman ng mga lumang gamit at alaala, may nahanap siya. Isang kahon na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kumot. Ang kahon ay may nakasulat na Emily. Dinala niya ito kay Ricardo. Sir Cardo, nakita ko po ito, sabi ni Manang Lorna. Mga lumang gamit po ni Ma'am Emily. Kinuha ni Ricardo ang kahon. Ang puso niya ay kumirot. Sa loob ng 5 taon, pilit niyang binura ang bawat alaala ni Emily. Naniniwala sa kanyang pagtataksil. Pero ngayon, hawak niya ang isang piraso ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, may mga lumang damit, ilang paboritong libro ni Emily, at sa ilalim, isang stack ng mga sulat na nakatupi ng maayos, nakabalot sa isang ribon. Lahat ay para sa kanya, ngunit hindi kailanman na ipadala. Kinuha niya ang pinakaunang sulat. Ang petsa ay ilang araw bago ang aksidente. Ang sulat ay nakasulat sa Tagalog. Ang paboritong sulat kamay ni Emily, eleganteng cursive. Mahal kong Ricardo, basahin niya. 5 taon na tayong kasal at bawat araw ay isang biyaya. Alam kong abala ka sa trabaho mo at minsan, pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Pero alam ko, Ricardo, na ginagawa mo ang lahat para sa atin, para sa kinabukasan ng ating mga anak. Pinahahalagahan ko ang bawat sakripisyo mo. Bawat salita ay parang kutsilyong tumusok sa kanyang puso. Ang sakit ng pagsisisi ay hindi masikmura. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagpadala sa kasinungalingan. Siya ang sumira sa kanyang alaala. Pinunasan niya ang kanyang luha at binasa ang susunod na sulat. Ito ay sinulat ilang oras bago ang aksidente. Ricardo, may hindi ako magandang pakiramdam. Narinig ko si Victor na nakikipag-usap sa telepono. May sinabi siyang deal at Bicol. Nagtatago siya ng isang bagay. Takot ako, Ricardo. Pero kailangan kong pumunta. Kailangan kong protektahan ang mga anak natin. Babalikan ko kayo. Pangako, hinding-hindi ko kayo iiwan. Napahawak si Ricardo sa kanyang dibdib. Ang huling liham. Isang liham ng babala. Isang liham ng pagmamahal. Isang liham ng isang asawang hindi siya ipinagkanulo. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi nagtaksil si Emily. Sinubukan niya lang protektahan ang kanilang mga anak. At si Victor, ang demonyo, ay ginamit ang sitwasyon para sirain silang lahat. Tumayo siya at lumabas sa study room, bitbit ang mga liham. Natagpuan niya sina Leo, Mateo at Ellie sa sala. Naglalaro sa ilalim ng ilaw. Ang pamilya niya. Ang tunay niyang pamilya. Umupo siya sa sofa at pinagsama ang tatlo. Mga anak, sabi niya, ang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Gusto kong magkwento sa inyo tungkol sa mama niyo. Binasa niya ang mga liham, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Binasa niya ang pagmamahal ni Emily, ang kanyang mga takot, ang kanyang katapangan. Ipinaliwanag niya kung gaano katapang ang kanilang mama. Nakita niya ang mga luha sa mga mata ni Leo at Mateo. Nakita niya ang pag-unawa sa mukha ni Eli. Si Mama, hindi niya tayo iniwan, sabi ni Ricardo. At alam ko, buhay pa rin siya. Sa loob ng 5 taon, pinaniwalaan niyang wala na si Emily. Ngayon, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ang pag-asa ay muling nabuhay. Ang paghahanap sa hustisya para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak ay tapos na. Ngunit ang paghahanap sa kanyang pag-ibig, ang paghahanap sa ina ng kanyang mga anak, ay nagsisimula pa lang. Tiningnan niya ang kanyang 3 anak na ngayon ay nakayakap sa kanya. Isang pamilya.
buo. Hahanapin natin si Mama, sabi niya. Ang kanyang tinig ay matatag at puno ng pag-asa. Magkakasama tayo 6 na buwan. Ang lumipas, mula nang muling magsama-sama ang pamilya Del Mar. At mula nang madiskubre ni Ricardo ang mga liham ni Emily, ang mansyon na dating isang malamig at malungkot na istruktura ay ngayon ay punong-puno ng init, ingay, at pagmamahal. Ang hardin na minsan ay pinagmumuni-munihan ni Ricardo nang mag-isa ay ngayon ay lugar ng tawanan. Si Leo at Mateo, na muling natuklasan ang kanilang koneksyon bilang magkakambal, ay naghahabulan sa ilalim ng araw. Ang kanilang mga tawa ay umaaling-awngaw sa buong bakuran. Si Eli naman ay kasama si Manang Lorna. Tinutulungan ito sa pag-aalaga ng mga halaman. Ang mga mata ay puno ng kagalakan at pagmamahal sa kanyang bagong pamilya. Si Ricardo, siya ay hindi na ang parehong lalaki na nababalot sa pighati at galit. Ang mga guhit sa kanyang muka ay naroon pa rin, patunay ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita na ngayon ng kapayapaan. Nahanap niya ang kapayapaan hindi sa paglipas ng panahon, kundi sa pagtanggap ng katotohanan at sa pagmamahal ng kanyang mga anak. Natahimik na ang kanyang puso. Hindi lang niya napatawad si Emily, kundi napatawad din niya ang kanyang sarili sa pagdududa rito. Ang pagpapatawad na yon ang nagbigay sa kanya ng kalayaan. Ang paghahanap kay Emily, nagpapatuloy pa rin iyon. Sumubok sila sa probinsya sa Bicol, ngunit wala pa silang konkretong nahanap. May mga leads na lumalabas at sinisikap itong tugisin ni Ricardo. Ang pag-asa ay nananatili, ngunit ito ay isang pag-asa na hindi na nagiging pasakit. Alam niya na kung buhay si Emily, makikita niya ito. Hindi dahil sa obsesyon, kundi dahil sa pag-ibig. Ang kanyang aral, ang tunay na pamilya ay hindi lang nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahal, sa tiwala, at sa sakripisyo. Natuklasan niya na ang lakas ng isang ama ay hindi lang nasa pagprotekta sa kanyang mga anak mula sa labas, kundi sa pagbibigay sa kanila ng isang tahanan na puno ng pag-ibig at pag-unawa. Sa huling bahagi ng hapon, habang lumulubog ang araw, nakita ni Ricardo ang 3 bata na lumalapit sa kanya. Hawak ni Leo at Mateo ang isang maliit na puno ng mangga, at si Eli naman ay may dalang pala. "Papa," sabi po ni Manang Lorna, "ito raw po ang itatanim natin," sabi ni Eli, nakangiti. Lumuhod si Ricardo at niyakap ang kanyang 3 anak. Tiningnan niya ang punla. Isang bagong simula, isang bagong pag-asa. "Oo, anak," sabi niya, at kinuha ang punla. "Itatanim natin ito at aalagaan natin, gaya ng pag-aalaga natin sa ating pamilya." Magkakasama silang nagtanim. Ang lupa ay malambot sa ilalim ng kanilang mga kamay. Bawat butil ay parang isang bagong simula. Tumingin si Ricardo sa kanyang mga anak at sa kalangitan na may kulay ginto. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto at ang kanyang pamilya ay hindi rin karaniwan. Ngunit ito ang kanyang tahanan. Ito ang kanyang pag-asa. At ito ang kanyang pag-ibig. At sa gitna ng lahat ng iyon, alam niya na sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang ugat ng kanilang bagong pamilya at mas lumalaki ang kanilang punla ng pag-asa.